Pinapahirapan na sa ombudsman si dating kongresista Kimbo kaugnay ng mga aligasyon ng pagkakaroon ng tagong yaman. Agad na inaksyonan ng mga otoridad ang mga reklamong isinampal laban sa kanya matapos matuklasan ang mga malalaking halaga ng ari-arian at salaping hindi na ideklara sa kanyang statements of assets, liabilities and net worth. Sa pamumuno ni Atty. Salvador Panelo, naging mabilis ang proseso ng kumpiskasyon ng mga tagong yaman ni Kimbo. Ayon sa ulat, hindi makapalag si Kimbo sa mga aligasyon na isinampal laban sa kanya at naharap sa mga ebidensyang inihain ni Atty. Panelo, kabilang ang mga dokumento at testigo na nagpapatibay sa mga paratang. Sa kasalukuyan, patuloy ang imbestigasyon ng ombudsman sa kabuang halaga ng mga ari-arian ni Kimbo. Pinagtitibay ng kaso ang mga pamahalaan ay hindi mag-aatubiling magpatupad ng mga hakbang laban sa mga opisyal na mapapatunayang nagkasala sa ilalim ng batas. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga kaibigan, dahil nga nakitaan po siya ng mga mamahaling gamit po. Kaya po itong si Atty. Panelo, mga kaibigan, gustong-gusto niyang imbestigahan, no, ng ombudsman para po malaman kung bakit po biglang yumaman itong napakasimpleng teacher lamang. Teacher lang po yan, guys. Oo, teacher lang. Napakasimpleng teacher lang. Tapos biglang sa mga post niya, kasi may nag-post po, no? So, huling-huli siya. Yung mga presyo ng relo, presyo ng mga bags, ang magagarang mga sapatos, mga damit, alahas, at syempre guys, mamahaling sasakyan po. Di ba? Naka-artista van pa siya. At syempre, mansion. So, yan po pag-uusapan natin guys, kasi ito po si Atty. Panelo, mga kaibigan, talagang gusto niya pong kasuhan itong si Kimbo. Ha? Kakasuhan po niya, guys. Hindi pa nga nag-uumpisa ang eleksyon, Atty. Panelo. Kakasuhan mo na agad si Stella Kimbo. At eto pa, guys. Eto pa, ha? Mayroon pa natuklasan, mga kaibigan. Gusto pala niya i-eliminate lahat ng kalaban niya. Grabe naman talaga itong mga Kimbo na to. Kasi, ayon sa balita, guys, si Kimbo po, kung hindi ako nagkakamali, ay tatakbo po siyang mayor ng Marikina. Kung hindi po ako nagkakamali, ha? I-correct nyo ako. Tapos yung asawa pala niya, guys, ay sa Congress. Ano to, palitan? Alam po, mamaya po, pag-usapan natin yan. Ako, magandang pasabog ito si Atty. Panelo. Atty. Panelo, sayang, hindi ka tumakbong Senado para lampasuhin mo yung mga yan. Pero okay lang. Oy, meron pa tayong magandang balita, no? Magandang balita. Dahil yung mga pangarap natin, guys, ay natuloy na po at natupad na. Attorney Vic Rodriguez, nag-file na rin siya ng kanyang Certificate of Candidacy. At ang pinakahihintay natin, guys, si Pastor Kibuloy, ayan, nag-sign na rin. Nag-file na rin ng kanyang Certificate of Candidacy. Kaya tuwang-tuwa po tayo at talagang nag-uumapaw po ang ating saya. At syempre guys, si Congressman Marcoleta. Ayan oh. Congressman Marcoleta for Senator. Nako, galing. Ang ganda talaga. Ang ganda ng laban po, mga kaibigan. Wala pong ano guys, no? Ito po i-explain ko lang sa inyo mamaya guys ha. Kasi para po maintindihan natin mga kaibigan. Dahil itong mga tumakbo pong senatorial sa senatorial race. Ito po yung mga independent, no? May kanya-kanya silang mga partido. So, sabi ko nga sa inyo guys, diretso po natin sila sa Senado. Kailangan pong makapasok sila guys. Especially po ang mga abogado, mga kaibigan. Kailangan nating ipasok si Attorney Vic Rodriguez, si Marcoleta. Kailangan makapasa yan guys. I mean, kailangan manalo yan. Sayang nga si Attorney Glenn Chong, hindi tumakbo eh. Oo, hindi pala siya, ayaw pala niyang tumakbo guys. Kahit malang sana tumakbo siya sa Congress, no? O kaya sumama siya sa party list. Sayang, hindi siya tumakbo guys eh. Pero okay lang. Ako guys, pasaya na ako kanina sa mga resulta po ng
certificate of candidacy, no? Ang pag-file nila. Yun po yung pinaka-last day po. Ngayon po mga kaibigan. So, umpisa po. Wala na. Mag-uumpisa na po ang laban! Hindi, sa February pa. Sa February pa po umpisa ng laban. Pero syempre guys, umpisa na yan. Unti-unti na yan. Kasi bawal pa mangampanya ngayon. No? Pag kinampanya natin sila, baka mamaya ma-disqualify sila. Kaya hindi po pwede. So, ang sa akin lang guys, no? Maganda po ang result dahil marami pong nag-file sa Hanay po or sa yung mga gusto natin, no? Pero guys, ito i-ano ko lang sa inyo guys, no? I-ano ko lang sa inyo, i-remind ko lang sa inyo, hindi pa po ito ang final. Okay? Baka mamaya maano tayo, no? Madismaya tayo o baka malungkot tayo. Okay? Once again po, iklaro ko lang sa inyo ha, hindi pa po ito ang final. Parang elimination round pa lang to. Oo. Ngayon, kasi nga, kahit sino guys, no, anybody could run eh. Kahit sino pwedeng tumakbo. Di ba? Kahit sino. Kahit, di ba, ang daming, meron pa nga doon, akala mo, sino ba yung, kanina di ba, akala mo, ayaw ko lang mamintas eh, pero, para namang, grabe naman, pati yung, wala nang kaalam-alam sa tumakbo pa. Para lang sabihin na nag-file ng COC. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo guys, hindi pa po ito ang final. Okay? Meron pang elimination yan. Kasi sabi nga, kahit marami kang kaso, kahit sandamakmak ang kaso mo, pwede ka pa rin mag-file ng inyong certificate of candidacy, pero doon niya magkakaalaman kung qualified ba. Okay? So, yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero bagong lahat, kung bago pala kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyo kalimutan mag-comment lang at mag-notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Idea 2.0 po ang aming app ni page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, live na naman tayo mga kaibigan. Nako, napakaganda ng ating balita. Pinakahuling araw ng filing ng COC. Napakagandang balita talaga. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Pero guys, meron po tayong clarification. Okay? Kasi kanina guys, binalita ko rin dito no, habang nagko-cover tayo sa kanina sa pag-file po ng mga COC, meron pong lumabas na balita, 'di ba? Sinabi ko sa inyo kanina, nag-breaking news tayo, siningit ko mga kaibigan. Pumasok yung balita na yun guys, no? Ito ikaklaro lang natin, no? Para po kasi ang dami nagtatanong sa atin no? Kanina kasi guys, mayroon talaga pumasok na balita. Galing po yun sa comment section natin. Ang sinabi niya, mayroong isa, hindi naman siya masyadong hindi ko naman siya masyadong kilala. Kasi nung sinabi ko yun, nung sinabi niya na si Duterte daw mga kaibigan, no, si former President Rodrigo Roa Duterte, 'di ba? Nag-file po siya guys ng mayorship sa Davao. Pero kanina may nagsabi sa akin, Fudinet, nag-withdraw daw. Nag-withdraw daw, binawi daw ni President Duterte or dating President Duterte ang kanyang pagiging mayor, yung COC niya sa pagiging mayor sa Davao. Sabi ko, withdraw daw sabi. Tapos, papunta daw siya ng Maynila. Kasi pupunta siya ng Maynila dahil magpa-file daw siya ng kanyang COC for senatorial naman. Sabi ko, talaga, totoo ba yan? Kaya sinerge ko kaagad guys, di ba? Pinakita ko sa inyo kanina. Sinerge ko kaagad. Nakita ko siya sa balita, mainstream, balita news sa mainstream. Talagang meron talaga guys, meron talaga, may balita talaga. Ito ay pakita ko sa inyo. Para lang po maklaro natin, no? Kasi napag-usapan din natin to kanina eh. Iklaro ko lang, no, para sigurado tayo. Ito po ang balita kanina, no? Ayan ulitin ko ito po yung balita kanina. Para po sure tayo, guys. No? Ito po, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Galing po yan sa balita.com. Ayan, no? Wait lang, para makita ng lahat. Ayan, galing po yan sa balita.mb.com.ph. Ang nakalagay sa balita kanina, guys, ex-President Duterte babawiin kandidatura bilang alkalde ng Davao City.
tatakbo umanong senador. So nagulat ako guys. Kaya ang ginawa ko mga kaibigan, pinost ko kagad sa inyo. Kanina, di ba, pinakita ko sa inyo para malaman nyo rin. Kaya nga, tinanong ko kayo, totoo ba ito mga kaibigan? So, pinost ko. Ngayon, pag post ko guys, ilang minuto lang, kinounter naman kaagad nila guys. Inamin naman nila na nagkamali po. So, fake news pala. O, ito din, sila din yung nag-announce itong balita na to. Na hindi naman pala totoo. No? Ito po ha, ipakita ko sa inyo. Ito po ang sinabi nitong mainstream media na to. Okay? Ito po, para sigurado tayo. Saan na ba yun? Ayun. Ay, hindi. Wait lang ha, ayusin lang natin. Ayan po. Oh. Ito kagad ang sinabi nila guys. Oh, binawi kagad nila. Oh, sila din yan, no? Balita.com din yan, no? Ang sinabi nila dito mga kaibigan, pagbawi umano ni ex-President Duterte ng COC sa pagka-alkalde, hindi raw totoo. So sila din nagsabi, guys. So hindi pala totoo. Ngayon, saan talaga galing ang source? Okay, i-explain ko rin sa inyo. Ang source po mga kaibigan, galing po sa DZRH kay Deo Macalma. Siya pala ang umpisa. Doon pala sa kanya nanggagaling. Kasi nga, di ba, may tinatawag siya na, bubuwit ba yun? Oh, pahamak talaga yung bubuwit na yan eh. Bakit naman kasi, ha? Mr. Deo Macalma, sir, ha? Pasintabi na po, sir. Bakit naman kasi wala pa kayong confirmation, wala pa kayong validation. Bakit naman kasi pinopost nyo kaagad? Alam mo naman yung mga vlogger, ang bilis ng kamay, ang bilis ng mata. Di ba? Dapat kasi pag nagbalita, kasi mainstream kasi sila guys eh. Di ba? Ang mga vlogger po, hindi naman mainstream yan eh. Kumbaga nasa peanut gallery lang kami. Ito kami, peanut gallery lang kami. Ang mainstream nasa taas. Sila yung pinakataas. Kasi nga, mga journalist sila eh. Pero, wag sana silang magpakalat kaagad ng balita na gano'n na hindi pa sila, na wala pang validation. Kasi ang tawag dyan guys is unverified truth. Kasi, kaya ko sinabing unverified truth, kasi pwede siyang maging totoo eh. Di ba? Pwede naman talaga siya maging totoo. Pwede naman talagang tumakbo si Duterte or iiwan niya yung mayorship niya, tatakbo siya papuntang Maynila para mag-sign ng COC for senatorial. Pwede naman talagang mangyari yun. Kaya nga tawag dyan, unverified truths. Hindi pa siya totoo. Pero pwede siya maging totoo. Kaso lang, hindi nangyari. Kaya ang nangyari, fake news. So, para maklaro lang po natin guys, itong balita na to galing po sa DZRH, hindi po galing sa mga vlogger. Okay, para klaro lang, no? Kasi syempre guys, mga kaibigan, alam naman natin, kahit ako, gustong-gusto ko talagang tumakbo si Pangulong Duterte for senator eh. Di ba? Sino ba namang ayaw? Oh, di ba? Sino ba namang ayaw? Oh, ako talaga, yung pangarap ko yan eh. Kung sana, ako nga pinagdadasal ko yan gabi-gabi. Sabi ko, Lord, sana po tumakbo naman si Tatay Digong kahit senatorial. Kasi nga, para naman malakas yung kapit natin doon sa senator, Kasi ang daming mga pulpul doon eh. Di ba? Pero kahit na hindi naman siya tumakbo guys, at nag-mayor siya, masaya pa rin ako. Baka siguro yan talaga ang bigay ng Diyos. Dahil ako guys, kampante na po ako kay Attorney Vic, kay Congressman Marcoleta, kampante na ako sa mga yan eh. Kasi matibay yan, no? Wag lang sanang babaliktad, no? Pero matibay talaga yung mga yan. Masaya na po ako sa kanila guys. At andyan naman si Jimmy Bondoc. At least meron tayong baguhan. Fresh faces talaga, no? Pero mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo guys, sana naman, no? Once again po, tayo po yung mananawagan sa DZRH. Makinig kayo sa akin ha, DZRH. Huwag naman kayo basta-basta mag-release ng mga poster cards or kung ano-ano mga balita na hindi pa siya verified kasi nagpapanik po ang mga tao eh. Siyempre naman. Di ba? Ganun talaga eh. Di ba? So sana naman, no, hindi naman to kasi itong moment na to guys, critical kasi. Nasa critical moment kasi tayo eh. Bakit? Dahil po ang dami talagang tumakbo
Ang dami nag-aagawan sa pwesto, guys. Ilan lang po ang kailangan sa Senado, mga kaibigan? Ilan lang ang kailangan? Magic 12 lang po. 12 lang po, guys. 12 lang. Pero ilan po ang tumakbong senatorial? Sa senator, ang dami, sandamakmak. Tapos 12 lang pipiliin. Ay, nako. Sus Maria Joseph. Kaya talaga nakakapanik po talaga, nakaka-nervous po mga kaibigan. No? Kaya binalita ko lang sa inyo, no, para mabigyan din kayo ng insights. Kasi nga, wala yung iba kasing mga vlogger din, kung ano-ano mga sinasabi, no? Hindi naman din maiwasan yan. Kasi nga guys, parang ako din yan Eager beaver din ako guys no? Eager na manalo si Duterte, maging senator. Wala Hanggang mayor talagang tinakbuhan niya, no? So, yun po mga kaibigan, kinalalo ko lang para po no, para mabigyan din kayo ng idea talaga kung saan talaga siya galing. Okay, bago po tayo mag-umpisa guys, hindi ka pa pala nag-umpisa? Hindi pa tayo nag-umpisa. Okay, bago po natin ituloy ang ating mga talakayin ngayong gabi, mga kaibigan, dahil matindi po ang ating pag-uusapan. Siyempre, batiin muna natin mga suki natin dyan sa abroad. Hello mga OFW, mga bagong bayani. Saludo po kami sa inyo. Ayan, siyempre, saludo tayo sa kanila. Mga bagong bayani. Di ba? Alam mo naman natin guys, no? Sila talaga ang tinaguro ang mga bagong bayani. Dahil po sa kanila guys, natulungan po na ang Pilipinas. Kaya nga dapat ang mga OFW po, may programa talaga yan Di ba? Hindi natin pwedeng kalimutan yan. Kaya sana po nasa mabuting kailagayan. At of course, more blessings po sa inyo. Siyempre sa ating mga suki, mga avid listeners, viewers, hello! Kumusta na kayo? Satisfied ba kayo guys? Press 1 nga kung satisfied ba kayo kanina. Oo! Nitkas, hello! Rolando Petito, kanina, dito si Rolando Petito di ba Rolando Petito, no? Kanina, no? Norma Jalaba, hello! Ayan, Vita Galvan, kumusta ka na? Si Bayot na Rakista Vlogs, grabe naman, Bayot Rakista Vlog, Nervous System, Si Merlans Forever, si Lalaine Garcia, Nitkas, si Rosemary Albolera, Scott Bancale, si Rolando Petito, si Michael Agzulio, Arma Jonales, sino pa? Vita Galvan, Cora McGarver, Clara Ibarra, Luciano Saludes, Net Azenia, Adel Bautista, sino pa? Dadong, ay si Dadong andito pala Oo nga, tumakbo nga si Willie Revillame Tumakbo nga Ay nako. Hep hep hooray. Hello Cat Lover, ayan si Lee Marie andito po, si Sally Devecas, Ronald Dayon or Damon, Lynn Marie. Ay, si Susan Abeles, hello! Good job, Attorney Sal. Ayan, good job, Attorney Sal Panelo. Precious Flores, Bersol Izon, Elena Valdez, good evening, Sir Foodinet, sabi ni Susan Abeles. Ayan. Danilo Maribohok, sino pa? Cynthia Feliciano, Florinda Yon, Nana Esteban, at marami pang iba, sila Banderas Bong, hello, si Telma Jacobsen, si Mirna Magno, Simona Oledan, Leia De, Felicidad Bilyari, Lenco Dinera, Joe Reyes. Ayan po ang ating mga suki guys. Mga suki natin yan Solid yan. Vivian Fontanilla, hello. Mga solid yan, solid. Satisfied pala lahat palakpakan naman natin ang mga kandidato. Okay mga kaibigan, umpisahan po natin ito guys sa mga tumakbo kanina Mag-recap lang po tayo mga kaibigan. Saka natin pag-usapan itong Attorney Panelo kasi suspense to Nakaka-suspense Okay mga kaibigan, kanina po nag-file na po si Congressman Marcoleta, syempre si Attorney Vic Rodriguez nag-file na rin, at syempre si Pastor Kibuloy mga kaibigan nag-file na rin ng kanyang COC or Certificate of Candidacy. Kaya palakpakan po natin guys. Good job, good luck po. Sana po makapasok talaga kayo. Kasi kaya nga sinabi ko sa inyo guys na hindi pa ito ang final. Okay? Hindi pa talaga siya final na
Kumbaga mga kaibigan, parang ito lang yung ano nila, no? Ito lang yung parang elimination round. Meron pa, sasalain pa yan, guys. Kasi ito yung mga ano po, yung mga party list po mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali guys, sobrang dami po mga kaibigan. Kasi kahapon lang magto 200 na. Plus ngayon, siguro nasa mga 400 siguro ang tumakbo guys. Party list lang po yan Party list lang yan guys, grabe, 400 ang tumakbo. Baka siguro mali lang ako, baka siguro baka mas marami pa, baka hindi lang 400 or baka less. Sobrang dami po mga kaibigan, lalo na po sa senatorial race. Ang dami. Sa congressman, ang dami din. Bakit kaya? No? Ba't nag-uunahan sila? Kasi nga, maraming pera. Ay, nako, ang daming tumakbo. Diba? Dadong! Ayun, Fernando Palma. Boycott na Rakista Vlogs. Grabe po talaga mga kaibigan. Ang dami talagang tumakbo guys. Okay. Umpisahan po natin ito sa sa update para po malaman din natin guys yung balita Ito po i-play lang natin guys. Wait lang ayusin lang natin. Magandang gabi Dante, sino pa ba? Teka lang, naputol. Adel Bautista, mega love shoutout. Ayan Sa tanaw ko, Foodinet, si Pastor Kibuloy maging number 1 sa senator election. Malamang number 1 po yan si Pastor. Pero sana makapasok siya. Ang mga personality ang humabol sa COC filing at may indikasyon ba na darating din si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Alam mo Jun, gaya ng inaasahan, maraming humabol sa huling araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC. At dito nga sa Manila Hotel, nakita natin kanina na iilang mga personalidad mayroong kilala at mayroon din mga first time na naghain ng kanilang COC, partikular sa pagka-senador. At yung inaasahan ng marami Jun na maghahain ng kandidatura bilang senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi yan nangyari dahil walang Duterte na dumating dito sa Manila Hotel. Isa sa mga naghain ng kandidatura sa huling araw ng Certificate of Candidacy o COC filing ay si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy sa ilalim ng Workers Peasant Party o WPP. Pero ang abogado lamang nito ang naghain ng kanyang COC. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, ang pangunahing dahilan ng pagtakbo ni Kibuloy ay tiyaking mapangangalagaan ang kalagayan sa relihiyon o kalayaan sa relihiyon mula sa state forces o otoridad. Kamakailan ay pinasok ng mga otoridad ang KOJC compound sa bisa ng arrest warrant laban kay Kibuloy. Ang priority po niya, number 1 is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Pagtutuunan din daw ni Kibuloy ang edukasyon at laban sa korupsyon kapag naluklok sa Senado. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, kahit pa may mga kinakaharap ng mga kaso si Kibuloy, ay tinanggap pa rin nila ang COC nito. Paliwanag ng komisyon, ministerial duty o trabaho lang kasi nila ay tagatanggap ng ihahaing kandidatura. Kahit marami kang kaso, kahit paano ang umiikot ng mga issue sa iyo, pwede kang mag-file ng COC. Pwede na tatanggapin namin ng COC, pero ang susunod na tanong, pagka ba na-file? Pagka tinanggap namin, automatic ba lihitimo kang kandidato? Hindi po.
Jude, naghain na rin ng COC si dating Senador Francis Kiko Pangilinan sa pagka-senador kasama ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta. Food security at pagtugon sa problema ng mga magsasaka ang pangunahin pa rin anya nitong pagtutuunan ng pansin kapag nahalal muli. Malaking problema ulit ngayon ang mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin. Kaya nais ko muling bumalik. Ayan, yes. Pagpuring senador, si dating Executive Secretary ng Marcos Administration na si Attorney Vic Rodriguez, isusulong anya nito ang paglaban sa korupsyon at pagkakaroon ng transparency sa pamahalaan. Kaya daw siya umalis sa gabinete ng administrasyon ay dahil sa isyu ng korupsyon. Napakaraming counterflow at Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!